Eto na. Tawagan natin ang buster ng Ghost Rider. Mga Ghost Rider. Si Secretary Banoy Lopez ng Department of Transportation, Mr. Ghost Buster. Magandang morning, Secretary Magandang morning. Banoy. Magandang morning po, Kuya Jerry, sika Kuya Tunying at sa lahat po nanonood at nakikinig na yung program. Gusto niyo ba yung intro namin na music sa inyo? Diyan po tayo malalaos, Kuya Jerry. Kuya Tunying. Hindi, pero meron pala talagang mga Ghost Riders. Oo, Meron grabe po. ito, ha? Tama po yung sinabi ni Secretary Rex po. At kung may kwento ko lang po, no, Kuya Tunying, Go no? ahead po. Nagsimula po kasi ito nung nagkaroon tayo ng problema sa gitnang silangan at sinabi ng Pangulo natin na bigyan ng ayuda ang ating mga tsuper at wala dapat maiiwan. So nagsimula kami nag-usap ni Secretary Rex, binigyan natin sila ng listahan ng mga drivers natin sa lahat ng transportation modes, no, lalo na po sa jeepney. Tapos nasama po itong MC taxi at saka itong TNDS. Oo. Yung binigay naming listahan sa kanila, ay ayun na po, no, nag-special payout na po. Ang dami pong lumabas na kwento at ang dami pong lumabas na ang dami pala nating mga drivers na temporary o yung colorum na sinasabi. Oo. Ano ho yun? Sa listahan mismo galing sa TNCs, the Transport Network Companies? Ito po kasi ang nangyari po dati, no? Himayin po natin. Yung TNC po, dalawang klase yan. Yung TNVS, yun po yung 4-wheel. At meron tayong MC Taxi, yung 2-wheel po. Okay. Ngayon, ang naging proseso po kasi sa TNVS, yung 4-wheel, bago po pumasok sila Chairman Vigor po, no? Ang ginawa po dati kasi, itong TNCs, sila po magbibigay ang LTFRB ng slot nila per TNCs. Sasabihin, ito may 1,000 ka na slot at yan yung pwede sa'yo para makapag-onboard ka ng mga TNVS mo. Okay. So itong mga ginawa nila ngayon, binigyan sila ng slot pero sumobra sila. Ibig sabihin, yung master list na sa kanila. Paano ba nangyari dito? Simple lang po, dapat mabigyan ka ng LTFRB ng prangkisa o PA bago ka ma-onboard sa platform mo. Ang nangyari po, example, yung ibang mga TNC, sabihin natin, natapos na nilang slotting, pero nag-onboard pa sila na walang provisional authority o prangkisa dito galing sa LTFRB. Pag sinabi pong, Secretary, pag sinabi pong nag-onboard, ay kumuha ng dagdag pang driver? Ganun ho ba yun? Tama po, pinayagan po nila. At nung sinayasat po natin dito, meron palang onboarding fee. Maliban pa sa commission fee, na araw-araw, may onboarding fee. So ang kawawa talaga dito yung mga drivers, no? Kasi ang usapan ho dati, bigyan ng prangkisa bago nyo i-onboard. So binago na natin ang proseso ngayon at ginawang digital na rin po. Ang mangyayari naman ngayon, bibigyan ka muna ng LTFRB ng prangkisa kapag ikaw ay isang TNVS at doon ka na mamili kung anong TNC na sasalihan mo o na platform. At nagkaputukan ito dahil nga po yung mga iba nating mga TNVS drivers bumili ng sasakyan. Yan, inutang po nila. Napilitan na po sila. Nuhulugan. Kaya po ganyan ang nangyari. Sa MC Taxi, iba naman po yun. Alam natin sa MC Taxi, may capping yan. For example, 1 TNC, ang cap mo lang, 20 mil. Okay. Talagang sinadya nila na sinobra nila yung capping nila. Ginawa nila. Opo. Teka muna, Sek. Doon muna sa 4 wheels. So gaano karaming Ghost Riders ang nasa doon muna sa 4 wheels? Ang basa nila sa 4-wheel, no? Kasi ang prangkisa po niyan na para sa sasakyan. Ang sabi nila, ang estimate namin sa 4-wheel, ang initial list namin, papalo po ng mga around siguro mga 30,000. 30,000? So 30,000. Yes, 30,000. At kulang pa daw 'yun, 30,000 yung hindi dapat yung wala sa tamang listahan. Tama po, kasi ang bloated, allotted lang po dyan, allotted is only for 54,000 thereabout. So ngayon, ang bilang namin, kasi po, ito kapag makita nga ni Secretary Rex, sasabihin niya sa akin, kulang pa. Kasi ang pinagbabasehan ko, yung sakyan lang mismo. Siya, driver po, yung binibigyan ng ayuda. So sumobra po talaga sila. Ito, sabihin natin na may 30,000 na thereabout na colorum.
5,000 yung Bawat- 5,000 oo, bawat laki nun. bawat rider. Sa kotse pa lang yun, iba pa yung sa motorsiklo. Sa motorsiklo, Apo, ilan ang Mas marami. gaano ka-bloated sa Ayun, motor? marami po. Higit 200,000 po Naku yun. po! Kapag Grabe. 78, opo. Kaya nga po ang sinasabi natin, hindi po pwedeng hindi alam ito ng TNCs. Mhm. No? Kasi yung master list galing sa kanila. Kaya nga po, nung nagbibigay kami ng ayuda, naintindihan namin na natatakot sila ibigay yung tamang listahan. Kasi doon sila mahuhuli. Eh, ang problema, ang haba na ng pila, may mga hindi na nabibigyan. So nag-usap Ganun kami nga ng Secretary nangyari. Rex. Mhm. Oo, ibigay nyo sa amin yung listahan, saka na natin pag-usapan kung ano man yung accountability nyo. Para at least mabigyan na namin itong mga drivers ng payout. Actually, ayun yun nga na. po yung susunod ko itatanong kasi minumura ng tao ang gobyerno, ang DSWD, ang DOTR dahil mahaba ang pila. Ang paliwanag po sa amin ni Sec Rex nung nakaraan, kailangan naming makita kung totoong mga tao to, hindi nag-abroad, etc. Kaya pagkatapos nila makilala yung mga tao, mababayaran na sila sa susunod kung magkakaroon ng payout sa susunod sa pamamagitan ng e-wallet o digital payment na lang. Ngayon, nagagalit yung mga tao nung pala may basis kay ang gobyerno na mag-ingat dito kasi magbibigay tayo ng pera ng mga mamamayan, pera ang galing sa taxpayers' money sa mga kolorum, ang mga ghost riders. Kung hindi natin iningatan yan, Secretary. Tama po. At saka yung master list nasa TNCs no? Anak Nasa ng kanila baka. mismo. Ayaw nila ibigay sa atin kasi magkakahulian. At sabi nga po namin, ibigay nyo kasi ayuda to. Oo. At kailangan namin bigyan mga to. Ang utos ng Pangulo, dapat walang maiiwanan. Hindi, So, saka- doon po nangyari yan. Ngayon, Oo. nagbigay sila ng kompletong master list na. At Oo. saka, they take accountability naman na ang TNC. Sabi nila sa pandinig kahapon sa Senado, na they take accountability and responsibility because of this situation. Ano po ang pwedeng ilapat na parusa kung ano man dito po sa mga TNCs, ito pong mga transport network companies na ito na nag-submit ng mga ghost riders? Ano po, meron na po akong naka-meeting po, no, na merong isang TNC na nag-uusap po kami. At saka sinabi ko po talaga sa kanila na dapat meron kayong pananagutan dito. So obvious, hindi pwedeng hindi nila alam no? So may accountability. Pero isa pa po nga tinitingnan ko din po, Kuya Tunying, hindi pwedeng hindi alam to ng LTFRB. LTFRB. or DOTR. Tama, tama. Whether present or former officials. Meron po nagbulag-bulagan dito. Yun, sigurado po ako dun. Mabibilang mo naman kung ilan. No? So meron pong with this magnitude po, yung ganong kalaking numero, imposible hindi mo makikita. Hindi mo malalaman. Lahat po ito, lahat ng TNCs, lahat ng kumpanya, baka kasi meron namang isang kumpanya na hindi, ito lang, sakto lang kami kung ilan ang binigay sa amin. Lahat po yan sa tingin ko, meron lang yung talagang sumobra talaga. Sobra-sobra. Yung ginarapal na. Ayun. Meron yung mga iba, may sinasabi silang buffer Oo. no, yung mga iba, nagka-buffer daw sila. Okay. But then again po, alam nila na may paglabag. So ang nangyari po dito, ginagawa na isa, gawin ko na rin lang. Parang ganun na rin po ang nangyayari. Para parehas naman sabi siguro. Pati lahat na tayo. Sino pinakagarapal, Secretary? Based sa aming numero po, ang sa DNVS, dalawa po yung sumobra sa listahan ni Secretary Rex. It's InDrive and Grab. It's InDrive, it's a tie. It's a tie. Pareha sila. Pareho And, pa. medyo ano po, yun yung mga top 2. Top two. 2. Sa Tapos po, sa MC Taxi, yes. tatlo naman kasi ang malalaki dyan sa MC Taxi. Joyride, It's Angkas, and Move It. Ngayon, kapag kakausapin mo yung tatlong yun, sasabihin nila na ito mas madami, ito mas madami. Lahat sila, mas madami. Turuan. Depende kung sinong kakausapin nyo po. So ako, dumidiretso na po ako mismo sa riders at dun sa mga four-car owners po, yung sa TNBS. Sila na mismo yung kinakausap ko para magkaalaman na.
At ang pwede naman po mangyayari dito, Kuya Tunying, na magiging penalty is either nga multa, suspension, or revocation of franchises, no? Sa So, parte usually na ganyan, or sa Pero mga madadamay mga taga-LTFRB sa DOTR, anong parusa niya sa mga yan? talaga po kung talagang kailangan i-bootsman, lahat na po ng kaso, pati trangkaso, itatapon natin doon kasi tayo namumblema ngayon. Kasi talagang sobra inayaan lang ko, hindi pwedeng hindi nila alam, Kuya Ano po ba yan? Pwedeng hindi nila alam. Ano po ba yan? Negligence lang o may corruption diyan? May mga nakausap tayo po no ng mga riders at saka mga TNVS owners na may binabayaran silang onboarding fee. So tinanong ko, ano ba yung onboarding fee? Kasi nga po, ang naging proseso, bago ka i-onboard, dapat may provisional authority ka. Natatagalan yung provisional authority. Okay. Yung mga ibang TNC naman, sasabihin na, hindi, kung wala kang provisional authority, hindi ka namin i-onboard. So, unless magbibigay ka sa amin ng pera. Magkano ho yung onboarding fee? It ranges from 25,000 until 90,000. Ay, naku, Ang laki pala. Ang laki. But yung money trail kung saan napupunta, yun yung tinitingnan natin ngayon. Saan napupunta yun? Tama po, Kuya Jerry, kasi example, ako po bumili na ng sasakyan, no? At magbabayad na po ako ng amortization monthly, ko. Mapipilitan na ako mag-onboarding fee. Naku, matindi pala yan. Dyan, tumatagal din ang pag-i-issue ng provisional authority. Parang ganun nangyari Kasi, I don't know if it's a scam already, no? So, ang kawawa talaga dito yung mga drivers po Talaga? Talaga sila po talaga yung naging biktima din ng maling sistema. Kaya binago natin, digitalization yung pag-apply mo ng sa TNVS, ng pag-apply mo ng provisional authority, no? At pero ngayon po, nag-start na actually mga January, February, pina-hold ko lang po ngayon sapagkat sabi ko, because of what happened, mahirap na kapag hindi natin ito bibigyan ng pagkakataon na makapag-apply naman sila. So we're getting the right numbers naman po sa DSWD dahil dito sa payout. Kasi kapag once we open slot tapos iba yung nakapasok, well, that's okay din naman. Pero kapag ako naman, bibigyan ko ng prioridad itong mga kawawa ng TNVS drivers na naging biktima rin ng maling sistema. But then again po, yun yung onboarding fee yung na onboard, sinasabi nila. Secretary, ito, nagulantang ako dyan sa binanggit nyo na yan. 20 to 25,000 1,000 na onboarding 25 fee. to 90,000 po. 90,000 po. Minimum pa pala yung 25. 25 to 90. Opo, kapag gusto nyo po mabilis na kayo ma-onboard, na wala pang prangkisa, whatever, edi ma-onboard Mas na malaki, po kayo. mas malaki. Pambira. Kinukwenta ko, doon sa conservative estimate ninyo na 230,000 na ghost, mga ghost riders. times sa 25 na lang, 25,000 na minimum na lang natin. Kumasya ba sa calculator mo? Halos 6 na billion na yun Sus Mariano, kain doon. Ang laking pera na Bali po nun. kapag ganyan po kalaki yung ating pero yung sa MC Taxi po kasi slotting lang yan. It's more of dito yung problema sa TNVS, yung onboarding Kaya nga, po, yung sa four-wheel. Malaki po yun. May timetable Kung saan napupunta yung ganong pera, yun yung problema. May timetable ba kayo sa investigation dyan para ma-announce na kung sino yung mga dapat managot dyan? Ano po, meron pang isang special payout si Secretary Rex at I think in the next week na o yata. Basta matapos lang po yon, tapos sisimulan na po natin yung investigation po. Kasi nga po, ang sinasabi natin dito, kung ikaw ang TNC, may master list ka, alam mo sana kung ilan talaga yung, sabihin natin, yung TNVS mo na nasa iyo. No? Oo. Ngayon, hindi mo pwede kasing sabihin na hindi mo alam. Kasi kapag sinabi mo hindi mo alam, ikaw ba kapag nagbayad ka ng buwis, hindi mo ba mako-compute kung ilan talaga yan? Tama. Kung nagbayad ka ng tamang buwis naman, Correct. ibig sabihin, mas mababaon ka. Alam mo yung numero. Eksakto. Tama. Eksakto. Kaya talaga, parang hindi pwedeng hindi alam. malinaw na may kalokohan dito, Secretary. At merong merong dapat na managot na taga-gobyerno. Taga-gobyerno. Secretary. Opo, hindi kasi po, kung sa ang pananaw ko lang po ay simple, hindi ito talaga sosobra at puputok kung kinontrol ka agad Kapag ikaw ang taga-gobyerno, makikita mo yan Mas lalo kapag ang trabaho mo, mandato mo, tignan kung ilan ang tumatakbong mga pampublikong sasakyan araw-araw sa kalsada. So alam niyo po yun. Oo, tama. Diba? Kung ilan yung provisional authority na naibigay mo na, you can do, siguro,
kapag sasabihin natin mga 10 ang sumobra, 20, 100, yan. Siguro po maintindihan ko na hindi mo mapapansin kasi Metro Manila, CDO, Metro Cebu, nakakalat. 200,000, Kuya Tunying, Kuya Jerry, imposible na ho. Kaya Yan. nga. Either incompetent ka talaga o hindi ka talaga nagbulag-bulagan ka. Yun daw hong onboarding fee ay ang kumukolekta yung TNC, yung kumpanya. Yes, ang onboarding fee, meron po silang layering pa po no? Meron pang company, tapos meron silang sinasabing operator, no? Okay. Tapos yung operator binibigay sa TNC. So meron silang layering. Tapos ang sinasabi naman ng TNC natin nung nakausap natin, malamang dun lang sa baba daw, sa ilalim, sa mga IT nila, whatever. Kasi they're doing their own internal purging at saka internal investigation na rin po Kasi sabi ko, hindi pwedeng hindi nyo alam. So, ganun po nangyayari. Pero meron din po kasing kwento, no, but they have to give an affidavit na po, no, na yung ganung kalaking pera, hindi lang po para sa TNC. Kasi para maka-onboard ka at payagan ka, dapat meron, the government itself talaga magbubulag-bulagan dun. Oo. Opo. Meron talaga. Secretary, hintayin po namin na matapos yung investigation ninyo and for heads to roll, eka nga. Dapat. May gumulong na ulo dito sapagkat malala po ito. Imagine, masakit ang loob ng ibang mga legit na mga drivers na hindi makatanggap ng ayuda dahil sa palpak na listahan. At sa parte naman ng gobyerno, kaya nag-iingat dahil pera ng gobyerno yan. Dapat lang talaga. Katakot-takot na pera ipamimigay mo, hindi naman pala totoong driver, halimbawa, yung nakapila doon na nandun sa listahan. Ako, Secretary Banoy, maraming salamat po. May pahabol lang, Secretary, nung nakaraan doon sa natin sa Malakas Promo, taxi driver. Oo. Mukhang ang taxi driver daw hindi nabibigyan ng ayuda. Ay, kasama po sila dun sa ating fuel subsidy program sa LTFRB na 5,000. Nagkaroon po tayo ng payout nitong nakaraang Biyernes at Sabado po, no? At umaba nga po pila dito sa taxi. LTOs kay LTFRB. Kasama Pero na ho yan ang taxi po, doon. Taxi po yun, taxi driver. Yes po. Taxi, 5,000 po yun. Galing po sa pondo naman ng DOTR po. Yun pa nga pala, may taxi driver na Grab or ano tawag doon? Nakakonect din sa InDrive. Paano yung ganun? Kapag makakalusot po siya, makakatanggap siya ng 10,000. Pero po ang usapan po talaga usually is per driver. Dapat isa lang. Dapat isa lang. Kaya mayroon yung mga iba po na pupunta sa pila na wala kami dito. Pero pag titignan mo, wala ka dito kasi nabigyan ka na. Ayun, may mga nanggugulang naman. Hindi, kaya sobrang importante po talaga na meron tayong totoong listahan, master list, para pagdating ng maayos na yung sistema, hindi na kailangan pumila yan. Digital wallet na lang, e-wallet na lang ang transfer ng pera. Secretary Banoy, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Sec. Thank you. Magandang umaga po. Thank you, bye-bye.